So sige po, do you have your Bible with you? Amen. Pakitaas nga yung mga Bible ninyo. Yan, blessing po ang salita ng Diyos. Ano ho? At yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit nandito po tayo sa church para mangusap sa atin ang Panginoon through His Word. So tayo po tayong lahat at buksan po natin yung ating mga Bible sa Hebrews chapter 11 verse 4. Hebrews chapter 11 verse 4. Basahin po natin ng 2 beses itong verse po na ito. Okay, kung wala po kayong Bible, meron po dito sa screen. Pero mas maganda kung yung katabi mo walang Bible, i-share mo sa kanya yung Word of God para makita talaga mabuksan ang aklat, ang salita ng Diyos. Sige po, nandyan na kayo. Say amen. Amen. Sige, all together, basahin po natin ito. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead, yet speaketh. One more time po, basahin natin. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga po na ito na muli dinala niyo po kami sa bahay panambahan upang purihin, pasalamatan ka at sambahin ang inyong pangalan. Dalangin ko, Panginoon, na alisin niyo po yung mga bagay na maghihinder po sa amin, pipigil sa amin upang sambahin at makapakinig ng inyong salita ng Diyos. I pray, Panginoon, na kayo po ang mag-bless sa bawat isa na nandito. Tulungan niyo po na mag-focus po kami. I-fill niyo po kami ng Holy Spirit, Panginoon, upang maunawaan po namin ang inyong mensahe para sa umaga po na ito, O God. At hindi lang po kami umuwi na walang natutunan, kundi umuwi po kami na may daladala na baon-baon na encouragement, correction, instruction, or command sa bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat po sa inyo pong pag-iingat throughout the week. At dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang siyang magbigay din ng wisdom sa bawat isa. Ito pang aming dalangin, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Be seated. So, ito pong ating mensahe ngayon ay patungkol po sa isang karakter na ang pangalan ay Abel o sa Tagalog ay Abel. At alam ko marami po sa atin dito na kilala nyo na po itong character po na ito. Sapagkat ito po yung mga unang tao eh. Yes, at makikita po natin yung istorya ng kanyang buhay sa Genesis chapter 4 na kung saan mababasa po natin doon na nagkaroon po ng dalawang anak, itong si Adan at si Eve. Ang panganay ay si Cain at ang pangalawa naman ay si Abel. At dumating ang araw na sila po ay nag-offer ng kanilang offering sa Panginoon. At si Cain, ang daladala niya po ay prutas. Okay? Offering niya yan sa Diyos. At ganoon naman si Abel naman ay daladala niya yung offering niya na panganay na tupa. Sabi sa Bible yung firstling of his flock. Okay? So pag sinabing panganay ay yan po yung yung pag sinabing firstling, panganay po yan. Okay? At yan po ang picture ng Panginoon, no? Kasi siya yung panganay. Okay? Kaya sabi sa Genesis chapter 4 verse 4, and Abel, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. So tinanggap po ng Diyos yung offering ni Abel. Samantalang po sa verse number 5, sabi diyan, but unto Cain and his offering, he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Pero yung offering po ni Cain ay hindi po tinanggap ng Diyos, at nagalit po siya. At sa sobrang galit niya po, at pagsiselos niya, ay napatay niya po yung kanyang sariling kapatid. Kaya po si Abel ang kauna-unahang namatay physically. Siya po yung unang taong namatay. At hindi po siya namatay sa sakit o hindi po siya namatay sa aksidente o sa katandaan,
kundi namatay po siya sa kamay ng sarili niyang kapatid. Kaya kung titignan po natin, hindi talaga maganda yung buhay niya. Ano ho? Pero kahit na ganon, namatay po siyang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Amen? So ito po yung katotohanan na kahit na ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, naglilingkod ka sa Kanya, ay makakaranas ka pa rin ng kahirapan, pagsubok, problema sa mundong ito. Amen? Kaya wag po kayong maniniwala doon sa mga taong nagsasabi na kapag ikaw ay naging Kristiyano, ibe-bless ka ng Panginoon, ikaw ay magiging mayaman, ikaw ay magiging successful, magkakaroon ka ng house and lot. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Kasi sa buhay po ng Kristiyano, hindi lang puro masaya. Meron din pong problema, meron pong kahirapan sa pagiging Kristiyano. At papayagan po ng Diyos yung mga pagsubok sa buhay mo. Papayagan ng Diyos na mangyari yung kabigatan, yung mga problema, at kung minsan hindi mo na alam kung anong gagawin. Pero lahat po ng mga bagay na yan ay para po sa atin. Amen? We need trials, sapagkat yan po ang magpapatibay at magpapalakas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Nakakalungkot, marami ng mga Kristiyano ngayon mahina, weak sa kanilang faith sa Panginoon. Napaka-emotional. Imbes na maging strong faith tayo, naging emotional faith na. Kaya mahina. Kinorek mo lang konti, ang gagawin, magpa-post na sa Facebook, feeling angry sad. Grabe, napaka-emotional. Ang gusto po ng mga tao ngayon, puro na lang love. Kaya kahit na nagkakasala na, bawal i-correct kasi puro love eh. Pero against po yun sa salita ng Panginoon eh. Kasi sabi po sa Proverbs 13:24, he that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Kaya mga kapatid, kapag hindi mo daw pala pinapalo ang iyong anak, hindi mo talagang mahal ang iyong anak. Pero kapag pinapalo mo siya, kinokorek mo siya, dinidisiplina mo siya, ibig sabihin, mahal mo ang iyong anak. Amen? So dito, sino po dito nung mga bata ayaw niya nang pinapalo siya? Diba? Lahat naman siguro tayo, palalo na pag yung sinturon, sa sobrang galit, yung ulo pa ng sinturon yung naipalo sa'yo. Ako po nung bata ko, sa sobrang kakulitan ko, hindi na po umuubra yung palo eh. Sinasako na po ako, nilalagay ako sa cabinet. Naalala ko po noon, dahil sa kakulitan. So ayaw ko po na napapalo ako nung bata ako. Pero alam nyo, nung ako po ay medyo nagkakaedad na-realize ko na tama pala na pinapalo ko nung bata ako. Sino po sa inyo ganon? Na-realize mo na tama pala yung magulang mo. At sasabihin mo, Ma, Pa, salamat po sapagkat pinalo niyo ko ng bata ako. Okay, naituwid yung buhay ko. Mga kapatid, ganun po eh. Sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 12 verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Kaya kung ikaw ay pinalo ng Diyos, ay magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat mahal ka ng Diyos. At yan ang katunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Ligtas ka. Amen? Kasi kapag hindi ka pinapalo ng Diyos, ay kahit na gumagawa ka ng kasalanan, baka hindi ka pa talagang ligtas. Amen? So ito pong Hebrews 11 na ating binasa, tinatawag po itong the hall of faith. Kasi kung babasahin po natin yung buong Hebrews 11, marami pong nabanggit po dyan na kilalang karakter sa Bible na ginamit ng Diyos. Talagang matitindi po yung pananampalataya nila. Kahit na matitindi yung pagsubok na dinaanan nila, hindi po nila give up yung faith na meron sila sa Panginoon. Si Abraham, tinawag po ng Diyos, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero sumunod pa rin siya sa Panginoon. Diba? Kaya, pero makita po natin dito sa Hebrews 11 na ang kauna-unahang tao na binanggit po ng Panginoon ay si Abel. Okay? Si Abel. Sapagkat siya po ang unang nagpakita ng halimbawa ng pananampalataya sa pamamagitan ng offering niya sa Panginoon. Kaya ang title po ng message ngayon ay What Faith Can Do. Okay? What Faith Can Do. Ano ba ang magagawa ng pananampalataya? Okay? So alam po natin
Sabi sa Matthew chapter 17 verse 20, and Jesus said unto them, because your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed. Sabi ng Diyos, kung meron lang kayong pananampalataya na kasing liit, ng butil ng isang mustard. Okay? Ang sabi diyan, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall be removed. Grabe, no? Pagka yung pananampalataya mo, maliit lang, meron ka lang maliit na pananampalataya, kaya mo daw sabihin doon sa bundok, lumipat ka, lilipat siya. Okay? Kaya sabi po diyan, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Kaya yung faith po natin, kaya po niyang gawin yung mga imposibleng bagay. Amen? Kaya ilagay po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Because faith can make impossible things. Amen? Hindi tayo yung gagawa ng mga imposibleng bagay, kundi ang Diyos po na ating sasampalatayanan. Amen? Ang ibig sabihin ng faith ay yung paniniwala at pagsunod sa Diyos na hindi mo nakikita. Amen? Hindi pa natin nakikita ang Panginoon, pero naniniwala tayo at sumusunod po tayo sa Panginoon. Amen? Hindi mo lang sinasabi, nananampalataya ako sa Diyos, pero hindi ka naman sumusunod. Amen? Kundi nananampalataya ka sa Panginoon na may kasamang pagsunod. Amen? Kaya mahalaga po sa Diyos ang faith po natin. Sabi sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. Kanina, faith can make impossible things. Pero alam nyo po ba na kapag wala pong pananampalataya, napaka-imposible sa ating mga Kristiyano na malugod ang Diyos sa ating buhay. Amen? Hindi po natin mapiplease ang Panginoon kung wala tayong faith. So, kaya ang tanong is, what faith can do? Ano ba ang magagawa ng pananampalataya? Number one, faith can obey sacrificially. Amen? Faith can obey sacrificially. Ang pananampalataya ay kayang sumunod sa Diyos kahit na mahirap. Amen? Sino po dito nahihirapan? Kanina, pagising mo sa umaga para pumunta ng church, minsan mahirap gumising ng maaga eh. Doon pa lang nag-i-struggle ka na. Di ba? Pero praise the Lord, nandito ka ngayon sa simbahan. Amen? Kahit nahirapan ka, pumunta ka sa church. Amen? Nung mga nakaraan, napakainit. Pero pumupunta pa rin tayo ng church. Amen? Why? Sapagkat ganun po yung faith natin. Meron po tayong faith sa Panginoon. Amen? Sabi po sa verse number 4, sa Hebrews 11, verse 4, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. So, hindi lang po excellent sacrifice. Ang sabi po dyan, more excellent sacrifice. Grabe, So, napakatindi po nitong ginawa ni Abel. Okay? Kaya kung tunay po tayong mananampalataya ng Panginoon, hindi mo lang ibibigay yung tira-tira sa Diyos. Amen? Hindi mo lang ibibigay yung mga leftover mo. Dapat ibigay mo yung pinaka-best mo. Amen? Ibigay mo sa Diyos yung more excellent sacrifice. At ibibigay mo yan dahil mahal mo ang Diyos higit sa lahat. Amen? Remember Job, mga kapatid, na wala sa kanya lahat ng kayamanan niya, pati mga anak niya, namatay lahat. Pero ano pong ginawa niya? Diba? He kneeled down and worshiped God. Amen? Kaya nga sabi ni Pastor Ramil, hindi naman tayo sinusubok ng ganun. May mga konting problema lang tayo sa buhay. Minsan, gini-give up natin kaagad yung faith natin sa Panginoon. Minsan, nakakaya po tayo sa Diyos. Amen? Kasi, doon po nasusukat yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya may mga pagsubok sa ating buhay. Kasi tinitimbang ng Diyos kung hanggang saan ba yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen? Isipin mo, nagsimba ka, di ba? Like for example, ikaw ay pupunta ng simbahan, tapos nawalan ka lang ng 5 piso, di ba? Ayaw mo na magsimba. Di ba? Napaka-babaw naman ng ating pananampalataya. Di ba? Okay? Umambon lang konti, ayaw mo na magsimba.
Di ba? Mas masarap matulog eh. Okay? Pero mga kapatid, doon po nasusukat yung pag-ibig, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Okay? So, hindi dapat yung motivation natin yung magbibigay tayo sa Panginoon kasi i-bless tayo ng Panginoon. Hindi po dapat ganoon, mga kapatid. Maling motivation po yun. Dapat ang motivation po natin in giving is your love for God. Magbibigay tayo, mag-o-offer tayo sa Diyos, hindi para i-bless tayo, kundi mahal natin ang Diyos. Amen? Hindi ka nag-aantay ng kapalit. Of course, i-bless ka ng Panginoon, pero wag yun yung maging motivation mo. Amen? At hindi lang pera ang pwede po nating ibigay sa Diyos. Amen? In fact, hindi naman kailangan talaga ng Diyos ng pera. Pero pwede pong ibigay yung ating oras. Amen? Yung ating paglilingkod, yung buhay mo. Amen? Ibigay mo yan sa Diyos. Kaya kung talagang mananampalataya tayo ng Panginoong Jesucristo, dapat nagsisimba ka every Sunday. Kasi yan yung time, yan yung araw na kung saan ibibigay mo yung oras mo sa Diyos para sambahin at pasalamatan siya sa buhay mo. Amen? Parang ayaw nyo pong magsimba every Sunday Amen po ba? Kaya kung nandito ka sa simbahan, mag-focus ka. Amen? Huwag kang nakapokus sa cellphone mo. Amen? Mag-focus ka sa Panginoon. Okay? Kasi nagsasamba ka sa Diyos. Amen? Kapag umawit ka sa Panginoon. Amen? Sing for the Lord. Sabi ng Psalms chapter 95 verse 1 to 3. Okay, Psalms, buksan niyo po yung Bible niyo sa Psalms 95 verses 1 to 3. Sabi diyan, "O come, let us sing unto the Lord." Amen? Kaya tayo nandito Di ba? Para umawit sa Panginoon. Ang sabi diyan, "Let us make a joyful noise to the rock of our salvation." Amen? Gusto pala ng Diyos, merong ingay Kaya dapat pag kumakanta ka, hindi yung pabulong. Di ba? Praise Him, praise Him. Parang ganun yung kanta minsan di ba? Pabulong Amen? Ilakasan mo, amen? Huwag mong ikahiya yung boses mo. Amen? Para sa Panginoon yan. Kaya sabi diyan, "Let us make a joyful noise to the rock of our salvation." Kaya pala pag save ka, aawit ka sa Panginoon. Amen? Save po ba kayo? Parang yung kunti lang nag-amen. Save po ba tayong lahat? Amen. Okay? Sabi diyan, let us make verse 2, sabi diyan, "Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms." Papasalamatan po natin ang Panginoon. And in verse number 3, "For the Lord is a great God." Ito po ang dahilan kung bakit kailangan pasalamatan natin ang Diyos. Sabi diyan, "For the Lord is a great God and a great King above all gods." Amen? Ibig sabihin, tayo dapat ay masaya, masigla. Hindi yung parang nasa, punerarya tayo pag nag-aawitan sa Diyos. Amen? Dapat masaya. Amen? Alam niyo po ba na nung unang panahon, kapag ikaw ay humarap sa hari, hindi po pwede na nakasimangot ka. Di ba? O malungkot ka. Hindi po pwede. Okay? Lalo na kapag ikaw ay naglilingkod. Kasi kamatayan po yung parusa. Pero ang Diyos po natin na sinasamba, hindi lang basta hari. He is the King of Kings. Amen? He is the Lord of Lords and God of gods. Kaya pag nandito ka sa church, huwag kang nakasimangot. Amen? Hindi yung napilitan ka lang. Bakit ka pumunta sa church? Kasi ginising ako Yan, isipin mo yan, susunduin ka na, meron ng sasakyan, di ba? Sasakay ka na lang, di ba? Wala ka nang gagastusing pamasahe para maglingkod sa Panginoon. Tapos ikaw naman, pupunta ka na sa simbahan, kagigising mo lang, may muta ka pa, hindi ka pa prepared. Di ba? So mga kapatid, irespeto po natin ang Panginoon. Amen? Kaya kapag mag-pray ka sa Panginoon. Amen? Sabi sa Psalm 95, verse 6 to 8, "O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." Kaya bago po magsimula ang service, we practice na pumunta dito sa platform at lumuhod. Amen? Kasi luluhod po tayo sa ating Diyos na lumikha sa atin. Amen? Kaya wag mong patigasin ang iyong puso. Sabi po sa verse 7, "For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, harden not your heart."
Kaya kapag ikaw ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, huwag mong patigasin ang puso mo. Huwag mong sabihin na, ay, ako ata yung pinapatamaan ah. Hindi mga kapatid. Amen? Ang gusto ng Panginoon, palambutin mo yung puso mo. Tanggapin mo yung salita ng Diyos na ipinapangusap sa iyo. Alam niyo po kung anong nagpapatigas ng puso ng mananampalataya? Yung kasalanan. Okay? Kaya gusto po ng Panginoon na i-correct tayo, i-rebuke tayo, para nang sa ganon, maituwid yung buhay natin. Amen po ba? Kasi alam ng Panginoon na ang kasalanan ang sisira sa ating buhay. Amen? Kaya, wag mong patigasin ang iyong puso. Amen? Wag mo ring patigasin ang iyong tuhod. Amen? Iluhod mo yan sa Panginoon. It shows your humble heart sa Diyos. Kaya kapag nagkakamayan, di ba? Magkamayan tayo. Amen? Kapag preaching time na, makinig ka ng Word of God. Amen? Huwag kang tumambay dun sa labas. Amen? Huwag kang magmerienda dun sa labas kapag preaching time na. Amen? Kasi yan yung time na kakain ka ng spiritual food mo. Amen? Hindi yan time na kakain for physical food mo. Amen? Kaya huwag kang makipagchismisan kapag preaching time. Amen? Kasi makikinig ka nga ng salita ng Diyos eh. And paano mangungusap ang Panginoon sa iyo kung nakikipag-usap ka sa iba? Amen? Minsan kaya hindi tayo nag-grow sa ating Christian life kasi hindi na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, sabi sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen? Yan lamang po ang paraan para lumago tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya, sambahin po natin ang Panginoon, amen? Irespeto natin ang salita ng Diyos. At hindi mo lang dapat pinapakinggan, kundi ina-apply mo sa buhay mo. Amen? Kaya dito sa church, kapag nagpunta ka dito sa church, alam mo, hindi ka pa nagsiserve sa Panginoon eh. Kasi dito sa church, nagre-receive ka pa lang ng instruction. At paglabas mo sa church na ito, sa simbahan po na ito, sa building na ito, doon ka na mag-serve sa Panginoon. I-apply mo na yung maririnig mo na salita ng Diyos. I-apply mo na yung instruction ng Panginoon sa buhay mo. I-apply mo na yung rebuke, yung correction sa buhay mo. Amen? Kaya mahalaga na meron po tayong simbahan at linggo-linggo dapat nandito tayo. Amen? Huwag po nating kakaligtaan. Amen? Kaya sabi diyan, sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Ibig sabihin, not forsaking, wag po nating kakaligtaan ang pagpunta sa simbahan. Every Sunday, every prayer meeting. At wag naman po sana na pupunta ka ng church kapag may time ka lang. Pupunta ka ng church kasi maluwag yung oras mo. Pupunta ka ng church kasi available ka. O kaya, wag naman sana na pupunta ka lang ng church kasi para lang masabing nakapagsimba ka. Ay, yung puso natin parang napipilitan lang. Dapat pupunta ka sa church para sambahin ang Panginoon sapagkat mahal mo siya at nananampalataya ka sa Kanya. Amen po ba? Alam nyo ba na nung unang panahon, di ba mga kapatid, paghaharap ka sa hari, dapat masaya ka eh. Pero ang Panginoon po natin, hindi lang siya basta hari. Siya ang King of Kings and Lord of Lords. Kaya sambahin po natin siya ng may kagalakan sa ating puso. Amen? Huwag po tayong malungkot. Huwag po tayong manlupaypay. Ang sabi po sa Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? Are you glad this morning na nandito ka sa bahay panambahan ng Diyos? Parang yung iba na plastic yung ngiti, no? Amen? Are you glad? Amen. Masaya tayo. Nagsasamba tayo sa Panginoon. Alam nyo, iwan nyo muna yung mga problem nyo sa bahay. Alisin nyo muna. Mag-focus muna kayo sa Panginoon. Amen? Irespeto po natin ang bahay panambahan. I believe na this church is the house of God. Amen? Kaya dapat pag nandito po tayo, i-behave po natin yung ating sarili
sapagkat ito po ay bahay, ito po ay tahanan ng Diyos. Amen? Huwag tayong kung saan-saan nagtatapon ng basura, dito, lalo na dito sa auditorium. Amen? Huwag mo sabihin na, ayaw mo na yan kasi may maglilinis naman yan. Ito po ay tahanan ng Diyos. Ito po ay house of God, house of prayer. Kaya irespeto natin ang tahanan ng Diyos. Diba? Hindi ka naman siguro papayag na may pupuntang bisita doon sa bahay mo tapos iiwan niya yung balat ng candy o yung pinag-inuman niya ng bottled water. Pangit no? Okay? Hindi ka papayag. Di lalo na po sa tahanan ng Diyos. Amen? Sabi sa Bible, sabi ni David, this is the house of God. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? So ito po ay tahanan o bahay ng Panginoon. Amen? Kaya si Abel, sabi diyan, he offered unto God a more excellent sacrifice. Alam niyo po kung bakit siya nag-offer? Sapagkat mahal niya po ang Diyos. Amen? Kaya kapag nandito ka sa simbahan, ipakita mo yung pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? Kaya at kahit na ito po ay sacrificial offering, ay hindi po siya malungkot. Nagbibigay siya ng masaya. Amen? Hindi po siya nagbibigay ng nakasimangot. Sapagkat ang pagbibigyan niya ay ang Diyos na nagligtas at lumikha sa kanya. Amen? Hindi siya katulad ng mga Pharisees. Tingnan niyo po yung Matthew chapter 6 verse 16. Okay, Matthew chapter 6 verse 16. Sabi diyan, moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. Tingnan niyo po itong mga hipokrito na ito. Diba? Pagka nagfa-fasting daw sila, malungkot sila. Okay? Yung mukha nila talagang hindi mo maipinta. Para maipakita dun sa mga tao. Mga pakitang tao lang po ito eh. Ay hindi po dapat kapag naglilingkod tayo sa Diyos, dapat masaya ka. Amen? Ay, hindi ka malungkot. Amen? Kasapagkat ginagawa mo ang serbisyo na yan para sa Diyos. Amen? Huwag po natin gayahin itong Pharisees po na ito, lalo na kapag nagbibigay tayo, dapat masaya tayo. Amen? Sabi sa 2 Corinthians 9:7, God loveth a cheerful giver. Amen? Faith can obey sacrificially. For example, si Abraham, di ba ho, tinawag siya ng Diyos na umalis doon sa kanyang lugar. Pero sumunod pa rin siya. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Hindi niya alam kung saan patutungo ang buhay niya. Pero sumunod pa rin po siya. Sabi sa Hebrews 11 verse 8, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. Isipin niyo po yan, kapag ikaw ay inutusan at hindi mo naman alam kung saan ka pupunta, iiwan mo yung comfort place mo. Diba? Susunod ka ba sa Diyos? Amen? Pero si Abraham po, sumunod po siya. At makikita natin sa story niya, mga kapatid, pinagpala po siya sa Panginoon dahil po sa pananampalataya na yon. Dahil po sa pagsunod po na yon. Kaya hindi po totoo na kapag ikaw ay sinasabi mong nananampalataya ka sa Diyos pero hindi ka naman makitaan ng pagsunod, fake po yan. Fake faith po yan. Hindi po faith. Fake po yan. Amen? Kaya mahalaga na pag sinasabi mong meron kang faith sa Panginoon, you obey. Amen? Sabi sa Bible, faith without works is dead. Amen? At hindi lamang po yan, mga kapatid. Nung si Abraham, inutusan ng Diyos na i-offer yung kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Kaisa-isang anak niya kay Sarah. Hindi niya po pinagdamot yung kanyang anak. Kasi alam niya, yung kanyang anak, bigay din ng Diyos eh. I think 20 years niya pong inantay yun eh. Napakatagal na panahon. Okay? Yun po yung kanyang desire, yun po yung kanyang pangarap, yung kanyang dream. Pero alam niyo ho, nung sabi ng Panginoon, i-offer mo yan sa akin, hindi niya po ipinagdamot. Amen? Kaya sabi po sa Hebrews 11, verse 18, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Kasi ang paniniwala po ni Abraham, kung ibinigay po ito ng Diyos noon, at i-offer ko siya, kaya rin naman siyang buhayin ng Diyos eh. Amen?
So ganun po katindi yung pananampalataya na ipinakita ni Abraham. Amen? Samantalang tayo, hindi naman po tayo inutusan ng Panginoon ng mga ganito kahirap na bagay. Okay? Pagpunta lang ng simbahan every Sunday. Pero nakakalungkot, hindi pa natin magawa consistently. Amen? Kaya mga kapatid, kung gusto natin na mas lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya, go to church. Amen? Magbasa ka ng Bible. Mag-pray ka everyday, lumuhod ka. Diba? Ang sabi nga, kahit 5 minutes lang everyday. Pero yung 5 minutes na yan, once na ginawa mo yan consistently everyday, hindi lang 5 minutes ang panalangin mo sa Panginoon. Amen? Hindi lang po yan, kundi magbahagi rin tayo ng salita ng Diyos. Soul winning. Amen? At yan po, ganyan po yung magagawa ng faith sa ating buhay. Number 2, what faith can do? Ano po yung number 1? Faith can obey sacrificially. Number 2, faith can make us righteous. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay magiging matuwid. Amen? Kaya sabi sa verse number 4, Hebrews 11 verse 4, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Sabi diyan, by which he obtained witness that he was righteous. Amen? Dahil po sa pananampalataya ni Abel, siya po ay naging matuwid. He obtained witness that he was righteous. Naging matuwid po siya sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, dati sa panahon ni Adan at Eva, Eve, sila ay matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat wala pa po sila nagawang kasalanan. Pero alam po natin yung story na sinuway po nila sa Genesis chapter 3, yung utos, yung kaisa-isang bawal na utos ng Diyos, kinain po nila yung ipinagbabawal na prutas. Kaya doon po nagsimulang magkasala ang tao. Nabuksan ang kanilang mata at nakita nila na sila'y hubad. At simula po noon, hindi na matuwid ang tao. Kaya lahat po ng tao na nanggaling kay Adan at Eva, ang sabi ng Diyos sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Wala pong matuwid. Wala ni isa. Kaya sabi sa Genesis 3:7, and the eye of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. So ang ginawa po nila nung sila po'y nakita nila yung sarili na nakahubad, ay kumuha po sila ng mga dahon. Tinahi nila at ipinantakip nila sa kanilang katawan. Ito po ang unang pagkakataon na ang tao, pinagtakpan niya ang kanyang kahihiyan at kasalanan. Kaya maraming tao ngayon na parang si Adan at Eva, pinagtatakpan ng kabutihang gawa ang kasalanan. Amen? Pinagtatakpan mo ng simba, yung pagsisimba, yung kasalanan mo. Na akala mo malilinis ang kasalanan mo kapag uminom ka ng holy water. Akala mo mahugasan ka sa iyong kasalanan kapag ikaw ay nagpabautismo. Akala mo mababawasan yung kasalanan mo kapag naglilingkod ka sa Diyos. Akala mo na kapag nagpipinitensya ka, papatawarin ng Diyos yung kasalanan mo. Maraming akala ang tao. Akala mo kapag nagpapako sa krus, ay napagbayaran mo na yung kasalanan mo. Pero hindi po. Sabi ng Biblia sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Kaya hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating kabutihan. Kasi sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself. Hindi po kayang iligtas ang sarili mo. Saan ka lamang maliligtas? Sabi diyan, sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi ng iyong sarili. Ito ay regalo ng Diyos. Amen? In verse number 9, sabi diyan, not of works, lest any man should boast. Isipin mo yan kapag naligtas ka dahil sa kabutihan mo, di ang daming mayabang ngayon sa langit. Diba? Sasabihin mo, bakit ka nandito? Kasi makadiyos ako eh. Ikaw, bakit ka nandito? Kasi hindi pa ako nagsinungaling eh. Grabe, maraming taong mayabang. Diba? Kaya siguro maraming fallen angel Kasi nagmayabang doon sa langit. Nasa langit ka na, nagmayabang ka, napunta ka pa sa impyerno, Diba? Kaya hindi po tayo talaga maliligtas sa ating kabutihan.
Amen? Maliligtas lamang tayo sa biyaya ng Panginoon at sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya nung nakita ng Diyos si Adan at Eva na nakasuot ng dahon, nagtahi po ang Diyos ng balat ng hayop at ipinandamit kay Adan and Eve. Dinamitan po sila ng Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 21, unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothed them. Mabuti po ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Alam ng Panginoon na hindi natin kayang bayaran ng ating kasalanan. Alam niya na hindi tayo magiging matuwid kahit kailan sa harapan ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, siya ang gumawa ng paraan para ikaw ay mabayaran ang kasalanan mo at para maging matuwid ka sa kanyang harapan. He clothed them. Amen? Yan po ang picture ng Panginoong Jesucristo. Yan ang pagsasalarawan ng Panginoong Jesucristo na balang araw mamamatay siya. Amen? Para bayaran ang ating mga kasalanan at tayo po'y damitan niya ng katuwiran. Amen? Kaya sabi po sa 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us. Grabe walang kasalanan ng Panginoong Jesucristo. Pero siya'y ginawang kasalanan, who knew no sin, that He might be made the righteousness of God in Him. Diba? So yung kasalanan po natin noon ay nailagay sa Panginoong Jesucristo. Kaya nung nakapako po siya sa krus, siya po ang pinakamakasalanang tao sa buong mundo sapagkat pinagbayaran niya ang ating kasalanan. At yung katuwiran ng Diyos, sapagkat wala po siyang nagawang kasalanan ay ibinigay po sa atin. Kaya hindi ka na tinitignan ng Diyos na makasalanan ngayon kung tinanggap mo ang Panginoon. Ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Amen? At pasalamatan po natin ang Panginoon sa bagay po na yan. Kaya noon pa lang, alam na ni Cain at ni Abel kung bakit panganay na tupa ang dapat i-offer sa Diyos. Kasi larawan po yan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po sa John chapter 1 verse 29, the next day John seeth Jesus coming unto him and saith, behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Diba? Nung makita ni John the Baptist, anong sabi niya sa Panginoong Jesucristo? Tingnan ninyo, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. Amen? Siya po yung Lamb of God. Kaya maraming mga, pero ito, tingnan nyo, matigas yung ulo ni Cain. Okay? Imbes na i-offer niya is yung lamb, ang in-offer niya sa Panginoon ay sarili niyang pamamaraan. Hindi pamamaraan ng Diyos. Kaya hindi po tinanggap ng Diyos yung offering niya. At maraming churches ngayon na ganyan. Sinasamba nila ang Panginoon. Nagpe-praise sila sa Panginoon. Pero ayon lang sa kagustuhan nila. Hindi na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Kaya, yung iba sa loob ng church, madilim na. Tapos may iba't ibang kulay na ng ilaw. Parang naging disco na . Di ba? Tapos sa loob ng church, meron ng banda. Isipin mo yan. Di ba? Meron ng rock and roll na yung kanta, imbes na hymnal . Kasi sinasamba nila ang Diyos in their own way. Hindi na po sa way ng Panginoon. Bakit ho? Kasi selfish ang tao . Makasarili ang tao. Kaya pag pumupunta po tayo dito sa simbahan, alisin po natin yung sarili po natin. Amen? Unahin po natin ang Diyos. Amen? Kaya sabi sa Colossians chapter 3 verse 16, ito dapat ang paraan para maging katanggap-tanggap ang panambahan natin sa Panginoon. Sabi diyan, let the word of Christ dwell in you, richly in all wisdom. Alam niyo ho, maraming churches na ngayon na napakaraming praise and worship, pero sa program nila, 1 minuto na lang yung word of God. Minsan nga, wala nang pagbubukas ng Biblia . Isipin niyo po yun. Pero ang sabi ng Bible, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Kaya salamat sa Panginoon at meron pa rin tayong church na nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? That will give us wisdom. Sabi diyan, teaching and admonishing one another. In Psalms, ito dapat ang inaawit po natin. Psalms and hymns and spiritual song. Maraming mga churches ngayon, hindi na spiritual song. Ang kinakanta, emotional song na. Amen? Sa loob ng church, madilim na. Okay?
Tapos nagagalit pa kapag hindi tinanggap ng Diyos yung offering, samantalang hindi naman yun yung gusto ng Diyos na way para sambahin siya. No? Minsan para tayong si Cain. Ang gusto mo, ikaw yung masunod, hindi na ang Diyos. Tapos ipagpipilitan mo na tanggapin ng Diyos yung mga gusto mo, yung plano mo sa buhay. Pero hindi mo naman tinanong ang Diyos kung kalooban ba yun ng Panginoon. Kaya ang nakakalungkot, maraming mga young people ngayon nagmamadali. Gusto nang mag-asawa. Pinagpipilitan. Grade 6 pa lang, gusto nang mag-asawa. Oh, di ba? Samantalang baliktad, yung single naman, ayaw nang mag-asawa. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, huwag nating ipagpilitan yung ating sarili. Ang problema ngayon sa atin, more on self na tayo. I deserve this, I want this, di ba? Puro ganun na lang eh. Pero hindi na natin inisip yung God's will ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya para tayong si Cain, sabi sa Jude chapter 1 verse 11, "Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and run greedily after the error of Balaam for reward, and perish into the gainsaying of Kor." Sabi diyan, way of Cain. Kaya mahilig tayong kumain eh. Joke po yun, yung iba hindi na-gets eh. Way of, ano po yung ibig sabihin ng way of Cain? Ito po yung taong self-righteous, human pride, and jealousy. Nung pinatay ni Cain si Abel, hindi siya kaagad pinarusahan ng Diyos. Alam niyo ho, binigyan po ng pagkakataon ng Diyos si Cain para magsisi. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 4 verse 9. Ang sabi po diyan, "And the Lord said unto Cain," ito na yung time na pinatay na ni Cain yung kanyang kapatid. Sabi ng Panginoon, "Where is Abel thy brother?" Tinatanong siya ng Diyos kahit na alam ng Diyos na pinatay niya yung kapatid niya. Sabi niya, "Asan yung kapatid mo?" At sabi niya, and he said, "I know not. Am I my brother's keeper?" Hindi ko alam. Ako bang nagtatago sa kapatid ko? Isipin niyo po yan, nagsinungaling pa siya sa Panginoon. Imbes na magsisi siya, humingi siya ng tawad sa Diyos, pero sa katigasan ng puso niya, nagsinungaling pa. Okay? So, sabi niya, binigyan pa ulit siya ng pagkakataon ng Panginoon eh. Okay? Nung sinabi ng Panginoon sa kanya yung katotohanan at yung parusa na matatanggap niya, imbes na humingi siya ng tawad, ang sabi niya sa Genesis chapter 4 verse 13. Alam po natin, "And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear." Tingnan niyo po, napakatindi ng katigasan ng kanyang puso. Imbes na magsisi na siya, pero ang sabi niya, napakatindi naman ng parusa ko. Hindi niya alam na napakatindi rin ng ginawa niyang kasalanan. Di ba mga kapatid? Ganun po ka self-righteous. Kaya wag po nating hahayaan na kontrolin tayo ng kasalanan. Yung kasalanan po yung nagpatigas ng puso niya. Amen? Kaya dito po sa atin, kapag nang ibabaw na yung pride, kahit na anong sabihin ng Panginoon sa'yo, kahit na pinapalo ka ng Diyos, kapag pinatigas mo yung pride mo, hindi ka na makikinig sa Diyos. Amen? Kaya wag po nating hayaan na kontrolin tayo ng self-righteousness po natin, ng pride po natin. Si Cain, kinain siya ng pride niya. Amen? Kaya ang taong ayaw niyang aminin na siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos, hindi po yan kailanman maliligtas. Amen? Kasi ang requirement para tayo maligtas, magpakumbaba tayo sa Diyos. Akuin natin, aminin natin na tayo makasalanan sa Kanyang harapan. Amen? Huwag po tayong maging self-righteous. Yung mga taong self-righteous, hindi kailan yan maliligtas. Amen? Kaya ang taong ma-pride, mataas ang tingin sa kanyang sarili. Mahirap maligtas sapagkat kailangan magpakumbaba eh. Okay? Kaya sabi ni Paul in Romans chapter 7 verse 18. Romans chapter 7 verse 18. "For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not." Isipin niyo po yun. Ang nagsasalita po dito ay si Apostle Paul. At alam po natin na napakatindi ng pananampalataya niya kahit po siya'y patayin hanggang kamatayan, hindi po siya nag-quit sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pero ito pong sabi niya, "For I know," alam ko sa aking sarili, na walang mabuting bagay sa aking flesh.
Amen? Wala pong mabuti sa ating flesh, sa ating laman. Kaya wag po tayong magpakontrol sa ating laman. Ano pong sabi ng Panginoon? Magpakontrol tayo sa Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Sabi sa Ephesians 5:18, and be not drunk with wine. Huwag daw tayong iinom ng alak. Baka may manginginom pa dito. Hindi mo na kontrolado ang sarili mo kapag nalasing ka. Kaya yung iba, kahit hindi marunong mag-English, nag-i-English pag nalasing na Sinasapian ka na ng espiritu ng alak. Ano sabi po dyan? Be filled with the Spirit. Amen? Hayaan po natin ang Diyos ang kumontrol sa atin. Amen? Huwag po mangibabaw yung ating emosyon. Kaya, huwag kang magdesisyon kapag mainit ang ulo mo, kapag galit ka. Amen? Kasi nangingibabaw yung pride. Kaya mag-ingat po tayo. Amen? Lagi mong tatanungin ang sarili mo, am I filled with the Holy Spirit? Amen? Pinagpipray po yan. Kaya faith can make us righteous. So, si Abel was righteous before God because of his faith to God. Kaya mga kapatid, hindi natin kayang bayaran ng ating kasalanan. Hindi mo kayang gawing matuwid ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Tanging ang Panginoon lang ang makapagbabayad ng kasalanan mo. At siya lamang ang makapagtutuwid ng buhay mo. Amen? Basta't manampalataya ka lang sa Kanya, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa puso mo bilang tagapagligtas. Amen? Kaya kung meron man dito mamaya, kung hindi ka patiyak na sa langit ka pupunta, tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang tagapagligtas at papangakuan Kanya ng buhay na walang hanggan. Amen? And last po, faith. Ano po yung number 1? Faith can make us, number 2 po yan Okay? Ayun. Okay, faith can obey sacrificially. Number 2, faith can make us righteous. And number 3, faith can leave a legacy. Amen? Faith can leave a legacy. Okay, ang pananampalataya ay nag-iiwan ng pamana. Okay, ano pong ipapamana natin? Yung katapatan natin sa Panginoon. In verse number 4, tingnan niyo po, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift. At tingnan niyo po yung last praise. And by it, he being dead, yet speaketh. Sabi diyan, he being dead, yet speaketh. Patay na po itong si Cain, pero nagsasalita pa rin daw. So matagal na patay si Cain, pero hanggang ngayon, nagsasalita pa rin ng kanyang buhay dahilan sa pananampalataya niya. Amen? Kaya we can live a faith. We can live a legacy. Meron po siyang legacyang iniwan at yan po yung halimbawa ng kanyang pananampalataya sa Diyos. So dito makikita po natin na kahit na kamatayan ay hindi kayang patahimikin ang tunay na mananampalataya ng Panginoon. Even that cannot silence your faith. Amen? Kaya wag po tayong matakot kapag ikaw ay tinatawag ng Diyos sa full-time ministry. Amen? Huwag kang matakot kapag ikaw ay tinawag ng Diyos sa kanyang gawain. Ipagamit mo ang Diyos sa iyong buhay. Sumunod ka sa Kanya. Amen? Huwag kang maniwala sa bulong ng dyablo, sa bulong ni Satanas, na kapag ka nag-surrender ka sa Panginoon, masasayang lang ang buhay mo. Hindi po yan totoo, mga kapatid. Kasi unang-una sa lahat, ang Diyos ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Sasayangin niya ba naman ang buhay mo kapag ipinagamit mo sa Kanya? Amen? Ang totoo, ay kapag hindi mo ipinagamit ang Diyos ang buhay mo, yun ang sayang. Amen? Sayang ang buhay po natin kapag ang mundo, ang dyablo, ang gumagamit sa atin. Amen? Pero sa Diyos, hindi po sayang. Alam mo, kapag ikaw ay naging matapat sa Diyos, naglingkod ka, nagpagamit ka sa Panginoon, balang araw, kahit ikaw ay patay na, meron ka pa ring iiwang legasiya ng pananampalataya. Amen? Hindi ka makakalimutan ng tao because of your great faith na ipinakita mo sa Panginoon. Amen? I remember yung ating late pastor, si Pastor Toquero, matagal na po siyang patay. Pero hanggang ngayon, naalala pa rin po natin, hindi natin makalimutan yung pananampalataya na iniwan niya sa atin. Amen? Kaya sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. So naalala po ni Paul, ni Pablo, yung unfeigned faith, yung pananampalataya.
which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice, and I'm persuaded that in thee also. Kinakausap niya po dito si Timothy. Ano? Sabi diyan, yung pananampalataya daw nagsimula doon sa grandmother, kay Lola, na si Luis, at naipasa kay Eunice, okay, yung nanay niya, at naipasa po doon sa apo. Ano? Ito po ay si Timothy. Amen? Kaya yung faith nyo po, maipapamana nyo po yan hanggang sa kaapu-apuhan po ninyo. Amen? Kaya maging matapat po kayo sa Panginoon. Amen? Sumunod ka lang sa Panginoon at balang araw, may susunod din sa yapak mo sa pagsunod sa Kanya. And wag tayong mag-iwan ng bad legacy. And napakapangit naman, ano? Kapag namatay ka, tapos yung sasabihin ng tao sa kamatayan, namatay to kasi pinalo ng Diyos eh. Hindi sumunod. Pangit, ano ho? Dapat kapag sasabihin na dumating ang kamatayan sa buhay mo, itong Kristiyano na to, kinuha ng Diyos kasi matapat itong tao na ito. Amen? Matapat siyang tao nung nabubuhay siya. Sumusunod siya sa Panginoon. Amen? Kaya meron kang iiwang testimony, good legacy. Amen? Kaya sabi sa Psalm 78:4, sabi diyan, we will not hid them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath made. Alam niyo ho, tungkulin po natin na ipasa, hindi po tumigil yung pananampalatayang naibigay sa atin, kundi ipasa po yan sa mga next generation. Amen? Alam niyo, wala ka mang kayamanan, wala ka mang pera na maipapamana sa iyong anak, pero ang pinaka-best na maipamamana mo sa kanila ay yung katapatan mo sa Diyos. Amen? Yung katapatan mo sa Panginoon. Alam, kaya ito po'y kabilin-bilinan ng Panginoon sa mga Israelites, at I believe sa atin ding mananampalataya. Sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. Sabi diyan, and this word, okay, ito pong salita ng Diyos, will I command thee this day, shall be in thine heart. Isa puso daw po natin ang salita po ng Panginoon. Amen? Saan nga nanggagaling ang pananampalataya? By hearing the word of God. I remember nung ako po ay estudyante, kapag hindi po ako nakinig sa teacher, nakikipag-usap sa kaklase, may lilipad na eraser. Di ba? Paglingon ko, meron ng maputi na yung buhok ko para na akong lolo Tayo, pag hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi man tayo binabato ng Bible dito Di ba? Kaya makinig po tayo, amen? At isa puso po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi diyan, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Pagkatapos mong isa puso, sundin ang salita ng Diyos, ituro mo sa iyong mga anak. Amen? Kaya sa mga parents, tungkulin nyo po na ituro itong salita ng Diyos sa inyong mga anak. Amen? Hindi lang po ito tungkulin ng ating pastor o Sunday school teacher o yung mga children's workers sa taas. Amen? Ito po ay number 1 tungkulin ng magulang kasi sabi po ng Bible, sa inyo po inutos. Amen? Kaya kung ikaw ay hindi pa marunong magturo ng salita ng Diyos, aralin mo. Amen? Kung ikaw ay parent, sapagkat yan ang ituturo mo sa iyong mga anak. Amen? Ang sabi diyan, teach them diligently unto thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house. Kapag nakaupo, kasama mo ang iyong anak, ituro mo ang salita ng Diyos. And when thou walkest by the day, kapag naglalakad ka, ituro mo ang salita ng Diyos. And when thou liest down, kapag nakahiga ka, kapag bumangon ka, ituro mo ang salita ng Diyos sa iyong mga anak. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Kaya maganda ho, yung naglalagay po tayo ng ng mga frame doon sa bahay po natin ng mga Word of God. Diba? Doon po sa aming dorm sa taas, meron po kaming biniling frame na nakasulat yung sa Joshua, yung as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Maganda po yun Okay? Kasi yun po ang utos po ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, ito po ang pinakamahalagang ipapamana natin sa ating mga anak, ang pananampalataya natin sa salita ng Diyos. Amen? Ito po yung living legacy. Amen? Literally.
Kasi buhay po ang salita ng Panginoon. This is the living Word of God. Amen? Pansinin niyo po yung mga kabataan ngayon na hindi sila naturuan ng salita ng Diyos. And paglaki nila, may mga maayos naman yung buhay, matatalino, pero ginagamit nila yung katalinuhan nila sa kasamaan, sa kasalanan. Nagiging baluktot yung kaisipan po nila. Sapagkat, hindi po matuwid yung naituro sa kanila eh. Kaya mga kapatid, maganda na turuan po natin yung mga kabataan ng salita ng Diyos para maging matuwid ang kanilang pag-iisip. Amen? Kaya bago po ako magtapos, meron pong illustration po dito. Okay? Meron pong isang lola at meron po siyang apo na babae. Ang sabi po dito, a woman was known throughout her small town for his deep, unwavering faith and her beautiful hand-woven blankets. So kilala po itong matanda na ito na mananahi. Okay? At gumagawa po siya ng, meron po siyang habihan. Okay? Gumagawa siya ng tapestry. Okay? So, kilala po din siya sa, yung faith niya sa Panginoon nakikita. Ang sabi niyan, in the corner of her living room, sat in a massive wooden loom. Ito po yung habihan niya, yung patahian niya. Sabi niyan, even evening, she sat at the loom, singing hymns at her shuttle, flew back and forth through the threads. So habang po siya anong tawag doon? Parang tahi na lang, nagtatahi, ay umaawit po siya ng mga hymns. Inaawitan niya po ang Panginoon. At kasama niya yung kanyang granddaughter. Okay? Sabi diyan, her granddaughter often sat at her feet, watching her work. The little girl, the process looked messy from her vantage point on the floor. She could only see the underside of the fabric, a chaotic jangling of knots, loose strings, and tangled threads of dark and bright colors. So yung apo niya, ang nakikita niya lang kasi yung mga halo-halong tahi, di ba? Rumble-rumble na mga tagpi-tagping mga sinulid. Hindi niya pa nakikita kasi yung finished product. So ang sabi niya, Grandma, why is it so messy? The girl asked one day. It looked like a mistake. Akala niya, mali ata yung ginagawa niyo. Diba? Kasi napakakalat. Gulo. Pero sabi ng lola niya, the grandmother smiled, stroked the girl's hair and said, from where you are sitting, it looked like a mess. But I am following a pattern. One day, you will see it from my view. Sabi niya, doon sa paningin mo, magulo, parang sira-sira. Pero sa aking paningin, meron akong sinusundang pattern. Okay? At makikita mo one day kung gaano ito kaganda. Ang sabi niyan, decade passed, the grandmother grew old and eventually passed away. So namatay po yung lola. She left no money. Wala po siyang iniwang kayamanan, no land, no treasure. She left only her old wooden loom and a trunk filled with the blanket she had made. So iniwan niya lang yung yung patahian niya. The letter, tapos nung ito, may nakita po siyang letter, itong apo niya. Okay? So binasa niya po itong letter na ito, letter ng kanyang lola. Sabi niya, my dear child, ito pa pala. Sabi diyan, when the granddaughter, now a grown woman, facing her own deep trials, grief and doubts. So, syempre, yung lola matanda na, namatay na, at yung kanyang apo lumaki na rin. At merong mga pagsubok, may grief, may problem, may doubts. Sabi diyan, open the trunk, she found a letter wrapped around a beautiful finished tapestry. Okay? So, nakita niyo yung letter. Tapos, nandun yung tapestry, yung finished product na ginawa ng kanyang lola. Sabi po dun sa letter, my dear child, life will often look like a tangle of dark threads from where you are sitting. You will face seasons that feel like mistakes. But remember that God is the master
weaver. My faith was not a belief that life would be perfect, but a trust in His pattern. I have passed the shuttle to you. Keep weaving. The granddaughter lifted the tapestry and hung it on her wall. For the first time, looking at it from the top side, she saw the complete picture. The dark threads she thought were mistake actually formed the shadow that gave depth and breathtaking beauty to a stunning landscape of a sunrise. The grandmother's legacy was not the fabric itself, but the perspective she left behind. Faith provides the upper view. Amen? So dito natin makikita mga kapatid na minsan akala natin may mga mistake na ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Napapatanong tayo sa Panginoon, anong tong nangyayari sa akin, Panginoon? Matapat naman ako, bakit nangyayari sa buhay ko to? Pero sa view ng Panginoon, meron po siyang pattern sa buhay mo para maging beautiful and perfect ang buhay po natin. Kaya meron po tayong legacy na iiwan kapag tayo po ay magiging matapat lang sa Panginoon in the next generation. Okay? So tapos na po tayo sa ating mensahe. Tayo po ay tumayo lahat at manalangin po tayo. Bago tayo mag-pray, the piano starts to play at I will invite you na kung nangusap ang Panginoon sa iyo, ay pumunta ka dito sa harapan. Lumuhod ka at manalangin sa Diyos.